Magandang araw muli ay pag-aralan natin ang salita ng ating Panginoon at ngayon nga ang title po natin topic ay patungkol pa rin po doon sa ating pag-aaral ng prayer and fasting. So, sabi doon, busy ka ba? Mas lalong dapat manalangin. So, tingnan natin ang sinasabi sa aklat ng Lucas 2:36-37. Sabi doon, naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Phanuel at mula sa angkan ni Aser. Siya'y napakatanda na, 7 taon na pa lang silang nagsama ng kanyang asawa at ngayon 84 na taon siyang byuda. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-ayuno at pananalangin. So, sabi dito, ano ba yung mga bagay na nagiging dahilan ng pagkakaroon pagka-business mo? So, dapat sa time na yon mas lalo tayong magkakaroon ng oras para manalangin sa ating Panginoon at hindi nasasayang yung oras natin sa business natin sa buhay. So, sabi sa una natin katuruan, no one is too busy not to fast and pray. So, huwag natin gawing dahilan yung mga bagay na pagiging busy natin para hindi tayo makapanalangin, hindi tayo mapag-ayuno sa ating Panginoon. Sabi doon, dapat mas lalo tayong kumapit, mas lalo tayong magtiwala sa ating Panginoon sa time na sobrang busy natin sa buhay. So, ibig lang po sabihin na hindi maging hadlang yung pagiging busy mo para makalimot ka dun sa nagbigay sa iyo ng oras, dun sa nagbigay sa iyo ng pagiging busy mo sa buhay. So, huwag natin gawing alibay yung mga bagay na yan para hindi tayo makapanalangin o makapag-ayuno sa harapan sa ating Panginoon. Pangalawa, sabi dito, time, place, and situation must not hinder us to pray, fast, and worship. So, yung time natin, yung lugar, yung sitwasyon, masa kasi nagiging reason to, excuses para hindi tayo makapag-pray, makapag-fasting o worship sa ating Panginoon. Sabi nga, kahit saang lugar ka, kahit saang lupalop ka man ng lugar nandun, ay dapat nakakapag pray, nakakapag-fasting o nakapag-worship pa rin tayo sa ating Panginoon. Sabi nga, asan ka man naroroon, nandun yung Diyos. Kaya sa sitwasyon na, nasa ka mang sitwasyon, sa mga bagay na, sa mga lugar na pupuntahan mo, dapat andun na talagang patuloy ka na hindi makakalimot sa ating Panginoon. Huwag mong gawing excuses yung mga bagay na nasa ibang lugar ka para hindi ka mapanalangin, mapag-ayuno at mapag-worship sa ating Panginoon. Pangatlo, sabi dito, fasting is not suffering but enjoying God's presence. So yung pagka-fasting, akala nila suffering kasi ando na isang araw, minsan isang 18 hours, 16 hours na hindi ka kakain para sa pag-ayuno mo sa ating Panginoon o pakipagniig mo sa ating Panginoon. Yung iba akala sa pagka-fasting is masama yung dulot nito, pero hindi nila alam na ito yung way nila para talagang mas magkaroon ng mahabang oras sa ating Panginoon para kausapin, pasalamatan, at ilaan yung buhay nila. At nandun, sabi doon yung kasagutan ng panalangin natin na malaki yung naitulong sa buhay natin sa pamamagitan ng pag-aayuno. So, yung pagka-fasting, pag nalaman natin yung dulot nito sa buhay ng bawat sa atin, magugulat ka na lang doon sa mga bagay na hindi mo pa hinihiling ay binibigyan na ng ating Panginoon. So, give time to pray and fast. So, para naman po sa ating application, sabi dito, una,
dito, intensify your prayer when you are busy. So, intensify, sabihin, magkaroon tayo ng oras o panahon. I-intensify natin kahit tayo ay busy. Walang anumang dahilan, walang anumang magiging sagabal para hindi natin mapurihin ang ating Panginoon, sapagkat ang Diyos ay siyang lumikha, siyang nagbigay, at siya yung naging dahilan kung bakit naging busy ka rin sa buhay, kung bakit may mga bagay tayo na pinagkakaabalahan. Maybe it's a blessing, it's a work, a job, or something na ibigay sa atin nating Panginoon. So, balik pa rin natin sa Diyos yung ating oras, yung ating pasasalamat. At ang Diyos na yung bahala na gumawa ng paraan upang pagpatuloy yung biyaya na pinagkakalob niya sa iyo, physically, emotionally, spiritually, financially. So, pangalawa, sa dito, use our situation to motivate us to fast. So, gamitin natin yung ating sitwasyon. Hindi dahil magaya nga ni Ana na talagang 7 taon lang nag-asawa, then 84 years siyang byuda. So, hindi yun naging dahilan para hindi siya makapagpuro sa ating Panginoon, kundi ginamit niya yun para mas lalo siyang tumatag, mas lalo siyang tumawag at manatili sa presensya ng ating Panginoon. So, sa sitwasyon na mayroon tayo, huwag natin gawing dahilan o excuses. Sabihin natin, ay kasi malayo, maraming nagiging excuse sa ating Panginoon. Pero sabi ng Diyos, gawin natin yung motivation para mas lalo nating hanapin ang kanyang presensya. Motivate yourself to fast o mag-fasting. Huwag tayong makalimot. So dapat every month may target tayong isang araw para makapag-fasting, paglaan ng panahon ng pananalangin sa ating Panginoon. So, sabi ko nga, maraming bagay yung pagka-fasting. Yung una na lang dito, if ever na mahilig kang mag-online games, gadget, or something na mahilig kang magkakain. So, maraming bagay ang pwede mong fasting. So, maglaan ka ng isang araw sa isang buwan para gawin ito. At ilan sa Panginoon yung oras lakas mo. So, pangatlo sabi dito, have prayerful attitude through the day. So, ito yung isang bagay na dapat natin laging gawin. So, maging prayerful tayo sa araw-araw na sabi nga, kahit nasaan ka lugar, kaya mo naman mag-pray, kaya mong manalangin, kaya mong pasalamat, kahit sa maikling oras, bago ka umalis, bago ka tumungo doon sa lugar na pupunta mo sa trabaho, o pagbibisita sa mga lugar. So, have time to pray first. Have a prayerful attitude throughout the day. So, walang excuses. Yung guidance sa Panginoon lagi nating alalahanin, dahil ang Panginoon, sabi nga, laging nandyan para tayo ay gabayan, tayo ay ingatan, at hindi madamot ng Panginoon pagdating sa pag-iingat, dahil sabi nga, araw-araw tayo ay patuloy na ingatan, ginagabayan ng ating Panginoon. At sa guidance na yan, talagang ang Diyos lamang ang kailangan nating panghawakan, pasalamatan sa buhay ng bawat isa. So again, kahit tayo ay busy sa buhay, huwag natin gawing excuses ito para hindi natin mapasalamatan at hindi tayo mapag-ayuno sa ating Panginoon upang mas lalo pang tumibay yung ating pananampalataya sa Kanya. Thank you for watching this video. I hope to learn something, and God bless you.